Lalawigan dahil sa pagkapanalo ni Manny Pacquiao at kung naghahanda na po ang palasyo para sa isang Heroes Welcome pagdating ni Pacquiao sa Maynila, dobling Heroes Welcome naman po ang inihahanda ngayon ng kanyang mga sabik kababayan diyan po naman sa Jensan at Sarangani Province. Nagpapatrol, Jay Dayupay. Parang senehan ang bulwagang ito sa Philippine Military Academy sa Baguio. Sa dami ng mga taong nais manood ng sagupaang Pacquiao at Cotto, nagtipon-tipon ng mga prominenteng tao, politiko, mga opisyal ng militar at mga dayuhan. Napalundag ang lahat ng mapabagsak ng pound-for-pound king si Cotto. Dahil sa panibagong tagumpay na ito, binabalak i-preserve ang boxing gloves na ginamit ni Pacquiao nang mag-ensayo sa Baguio. Sa Albay, laking tuwa rin ng pamilya Fernandez sa tagumpay ni Pacquiao. Ng Team Pacquiao ang kaanak nilang si Buboy Fernandez. Tuwang-tuwa rin ang anak ni Buboy na si Paul Francis sa panibagong tagumpay ng kanyang ninong Manny. Puno rin ang mga pay-per-view sa Cebu, sa Barangay San Nicolas. Siksika ng mga tao makapanood lang sa umaatikabong bakbakan ng People's Champ at Puerto Rican boxer. Sa Bacolod City, dumadagundong ang Bacolod Arts Youth and Sports Center nang ideklarang panalo si Pacquiao. Pero siyempre, mas ipinagmamalaki si Pacquiao sa Jensan. Kantsaw ang inabot ni Cotto sa mga kababayan ni Pacman. Pinuri si Pacquiao maging ng mga dating nakaaway sa politika. Kahit gaano kalakas si Cotto, kaya ni Manny, and that the speed of Manny was still there even with the punches that he actually received. Umaalab din ang suporta ng mga taga-Kiamba Sarangani sa pound-for-pound king. Tiniis ang gutom, mapanood lang ang laban. Dalawang Heroes Welcome ang sasalubong kay Pacquiao sa kanyang pag-uwi sa Nobyembre 21 sa Jensan at Sarangani. Jay Dayupay, Patrol ng Pilipino, General Santos City. Hindi po naman bababa sa 10 ang iniulat na namatay sa Metro Manila at ilang pang probinsya sa gitna ng mainitang sagupaan kahapon ni Pacquiao at Cotto. Lahat inatake sa puso dahil sa umano'y magkahalong nerbiyos at tuwa habang nanonood ng laban. Nagpapatrol, Atom Araulio. Sa magkatabing kwarto lang sa National Funeral Homes, nakaburol ang mga labi nila Tatay Ernesto at Jose. Kapwa sila nasawi kahapon habang pinapanood ang sagupaang Pacquiao at Cotto. Si Tatay Jose, kakagaling lang sa ospital dahil sa iniindang paninikip ng dibdib. At pag-uwi sa bahay, inabutan niya ang laban ni Pacquiao. Nang makita niya yung round 4 na bumaksak si Miguel Cotto, sa tuwa niya, gumaganon pa siya. Sinaway siya nung kasama sa bahay. After a minute lang, tumawag doon sa mga anak. Di puntahan yung mga anak dyan. Dahil di naman niya kasama yung mga anak. Si Tatay Ernesto naman, nakaugalian na raw panoorin sa isang mall sa Valenzuela ang bawat laban ni Pacquiao. Pero kahapon, sa gitna ng bakbakan, inatake siya sa puso. Yun daw ho nagre-react yung mga tao, siya hindi na kumikilos. Sana kung naagad na may doktor ka agad sa klinik, baka sakali hindi nangyari itong ganito pagkamatay niya. Sa Cebu, dalawa rin ang sinawing palad sa gitna ng pagbubunyi ng lahat sa mga pinakawalang suntok ni Pacman. Si Mang Atiliano Caneda, nagpakabit pa ng pay-per-view, pero unang round pa lang, hindi na niya kinaya. Naitabo, nikalit lang siya kakulaps. Ang nangyari, biglaan lang siya nag-collapse sa sobrang tense siguro. Dalawa rin ang nasawi sa Batangas dahil sa labang Pacquiao-Cotto. Ang 48 anyo si Marcelino Macaraig nalagutan ng hininga pagkatapos din ng 12th round. Sadyang nabili ng kurodo at nagpapaparalama panood si Pacquiao. Isa pa ang namatay sa Butuan at 3 sa Davao dahil pa rin sa atake sa puso. Ang retiradong pulis na si Jose Paco napuno na lang na hindi na humihinga na mahulog sa kinaupuan dahil sa natuwa sa laban. Malungkot man ang nangyari, hindi magawa ng mga naulilang sisihin ng People's Champ. Dahil kahit daw pumanaw ang kanilang kaanak, kaisa sila sa pagbubunyi ng mga Pinoy sa panibagong karangalang tinamo ni Manny sa bakbakan. Atom Araulio, Patrol ng Pilipino. Opisyal nang idineklara ng Liberal Party ang kanilang pambato sa pagkapresidente at vice-presidente sa halalan sa 2010. Sa ginanap na party convention kanina,
Inihayag din ng partido ang 9 na pangalan sa kanilang senatorial lineup. May 3 buwan pa bago magsimula ang campaign period. Pero ngayon pa lang, pinaghahandaan na ng partido kung paano haharapin ang mga issue na ipinupukol sa kanilang standard bearer na si Senator Benigno Aquino III. Hindi na nagkaroon ang Liberal Party ng magarbong convention. Nagpulong na lamang ang National Executive Council at National Directorate kung saan tinanggap ni na Senador Benigno Aquino III at Manuel Rojas II ang nominasyon bilang kandidato sa pagkapresidente at vice-presidente. Inihayag din ng partido ang 9 nilang kandidato para senador. Nadagdag sa listahan sina Brigadier General Danilo Lim at Sonia Rocco, asawa ng yumaong Senador Raul Rocco. Pero ang malaking sorpresa ay si dating Secretary Ralph Recto, nakabibitiw lamang sa gabinete ni Pangulong Arroyo. Nagkaroon din umano ng alingas-ngas, nakabilang si Senador Jinggoy Estrada sa naunang listahan. Pero tumutol umano ang marami sa mga miyembro ng partido. Itinanggi rin ng partido na may bago silang pag-uusap sa kampo ni dating Pangulong Estrada. Pero ang mas malaking issue sa partido at sa standard bearer nito ay ang anibersaryo ng massacre ng mga magsasaka sa Hacienda Luisita noong November 16, 2004 at ang anomalya umano sa paggawa ng exit toll ng SCTEX sa lupain ng Hacienda Luisita na pag-aari ng pamilya Cojuangco. Hindi ito direktang binanggit ni Senador Aquino, ngunit pinasaringan niya ang mga paratang mula sa kampo ni Senador Manny Villar. Naaawa ko sa kanila. Dahil pag nagsinungaling ka, kailangan mo ng pangalawa para suportahan ang una. Pangatlo, para suportahan ang pangalawang kasinungalingan. At ang haba-haba na ho ng kanilang magsisinungaling, pati sila nahilo na. Nitong weekend, sinabi na ng mga campaign officials na di na dadating sina Senador Noynoy at Mar, ngunit dumalo rin ang dalawa. Ayon sa sources, nangamba silang sagutin direkta ni Senador Noynoy ang issue ng Hacienda Luisita o kaya'y sugurin ng mga nagpoprotesta. Matapos ang pagpupulong, hindi na sumipot si Senador Noynoy sa press conference. Ang mga kasamahan na lang ang nagtanggol ukol sa issue ng Hacienda Luisita. Si Senador Noynoy walang kinalaman na kahit ano sa pagsawi, pagkamatay nung mga demonstrators nung araw na yon, no? So tanggalin natin itong spin or itong gustong paandarin ng mga katunggalin. Pag-uusap kami. Sinagot naman ng bagong spokesperson ng kampanya ang issue ng katiwalian sa SCTEX. Meron lang kaming Walang overpricing doon. At tulad ng sabi ni Senador Rojas, kung merong anomalya, unang-una na po si Senador Aquino ang magpaprotesta at handa siyang pumasok sa kahit na anumang ethics investigation. Ganun pa man, nadagdagan ang kumpiyansa ng LP sa bagong labas na survey ng Pulse Asia. Base sa resulta, tansya ni dating Senador Franklin Drilon, 9.5 milyong boto ang lamang ni Senador Noynoy sa sumunod sa kanyang si Senador Villar. Mga kapamilya, live po tayo ngayon sa Hacienda Luisita sa Tarlac. At sa likod ko ay may isang programang nagaganap sa harap mismo ng Gate 1 ng Hacienda Luisita. Mula sa aking tinutuntungan ay namamataan ko ang may 100 mga jeep kung saan sumakay ang mga nakikilahok sa programang isinasagawa dito, kabilang na ang mga miyembro ng mga makakaliwang grupo. Sa ngayon ay nagpaakyat sila ng mga lantern na ngayon ay nasa kalangitan at kaya medyo maingay ang mga nakikilahok dito. Taong 2004 po nang maganap ang marahas na pagbuwag sa picket line ng mga welgista sa Hacienda Luisita. At sa pagsabak ni Senator Benigno Aquino III sa karera sa pangpanguluhan, muli na namang binubuhay ang issue. Hiling ng mga magsasaka, ayusin muna ni Senator Aquino ang problema sa naluluging Central Azucarera de Tarlac. Nang humupa ang putukan, 7 ang namatay sa hanay ng mga rallyista.
Makalipas ang 5 taon, dahil sa strike, hindi pa natatamnan ng tubo ang lupain ng Hacienda Luisita. Walang trabaho ang mga manggagawa at magsasaka. At muling nauungkat ang issue ng pamamahagi ng stock certificates tulad nito sa mga magsasaka, imbis na lupa noong nanunungkulan pa si dating Pangulong Cory. Nabigyan ang mga magsasaka ng 33% ng pag-aari sa Hacienda Luisita na tinatayang nagkakahalaga ng 118 million pesos ngayon. Pero nakabinbin pa ang kaso sa Korte Suprema, nabunsod ng strike noong 2004. Noong 1 linggo, nagsimulang magparehistro ang mga magsasaka upang pansamantalang tamnan ang lupa ng hasyenda. Ang iba kasing bahagi ng hasyenda, tinatamnan ng hindi naman residente doon at wala namang pahintulot ng mga magsasaka o ng pamilya Cojuangco. Dahil na-strike nga, wala ng trabaho, ngayon kailangan namin mabuhay. Ang gusto namin, kaming mga beneficiary rito, pare-parehas ang karapatan. Barangay Balete ay naabisuhan ng pagre-rehistro yung mga beneficiaryo na gumagamit po ng lupa. Sa ganun po, malalaman po pang malalaman din po kung alin ang bakante. Pero tinututulan ng mga opisyal ng Union ang ginagawang pagrehistro. Sabi nila, gagamitin lamang ang mga pirma sa kaso sa Supreme Court para panatilihin ang stock distribution option at hindi ipamahagi ang mga lupain sa mga magsasaka. Magawa sila ng mga kasulatan para kami ay makapirma. Na ang mga yan naman ay ginagamit nila doon sa mga usapin sa Supreme Court. Habang naka-temporary restraining order yung aming usapin. Katwira naman ang abogado ng Hacienda Luisita. Ang mga nag-iingay ngayon sa mga rally ay iilan-ilan lamang sa farm workers at hindi boses ng mga lehitimong magsasaka. I don't think they represent the interest of the workers. Kasi unang-una nga, kaya gusto ko mapakita rin sa iyo, yung mismong sila, legitimate farm workers, sumulat sa mga kapitan nila. Sabi nila, sana ho mamagitan ng management. Ang kakatuwa nga rito, parang talagang kailangan sa kanila manggaling. Ito ang daing ng mga manggagawa ngayon sa kandidato ng LP. Mahal namin si Nonoy Kaso, yung bakura niya, dapat munang linisin muna. 4% na lamang ang pag-aari ni Senador Noynoy at mga kapatid niya sa Hacienda Luisita Incorporated na nais na nilang ibenta. Aminado naman ang kanyang running mate, hindi mawawala ang pananagutan ni Noynoy sa sigalot kapag ibinenta ang pag-aari niya. May napag-usapan na daw silang isang solusyon at kinukumbinsi na lamang ng pamilya Aquino ang kanilang mga kamag-anak ukol dito. Kapos pa rin ang supply ng diesel at gasolina sa Metro Manila at maging sa ilang karating probinsya. Kaya't apektado na ang hanap buhay ng marami sa ating mga kababayan. Live mula sa Santa Rosa, Laguna, nagpapatrol, Sen Hernandez. Alam mo, Julius, kung dati ay talaga naman laging masikip ang daloy ng trapiko dito sa Santa Rosa, Laguna, ngayon ay kapansin-pansin na maluwag ang lansangan at pila. Nabawasan ang mga bumabiyahing jeep at tricycle ngayon. Ang masamang balita dyan, ito ay dahil wala na silang mabiling diesel at gasolina simula pa noong weekend. Maraming truck ang nakatenga sa tabi ng Sea Oil gas station na ito sa Tagaytay Road. Sabi ng mga pahinante, kahapon pa sila rito. Pero hanggang ngayon, naghihintay pa rin sila na magbukas ang gasolinahan dahil wala pa rin itong maibentang diesel. Waiting ho kami sa diesel. Naghihintay ho kami, sabi kasi magkakaroon daw ngayon. O, sabi kahapon pa magkakaroon, hinihintay namin hanggang ngayon, wala pa rin. Pati sa mga karatig bayan sa Laguna, walang maibentang langis. Talagang pahirapan kasi sa Kalamba ganun din eh. Parang Kalamba pa ako, nakita ko yung mga sa Ciel, sa lahat doon wala. Kaya pati mga tricycle driver, apektado na. Bawat gasolinahan dito, walang produkto. Tigil. Tigil sa pasada. Ang Shell station na ito, bukas nga, pero out of stock lahat ng tindang petrolyo. Ang Petron station namang ito, premium na gasolina lang ang meron. Kung ano available, yun na lang. Kaya nagtanong ako kung pwede sa scooter, pwede naman daw. Dahil dito, dinadagsa ng mga motoristang gustong magpakarga ang mangilan-ngilang gas station na nakakuha ng delivery kanina. Tulad ng Caltex na ito.
Pero nililimitahan nila ang benta hanggang 1,000 piso sa diesel at gasolina. Di naman kumbinsido ang ilang motorista na may shortage sa supply ng produktong petrolyo. Iniipit lang yan nila kasi gusto nilang tumaas yan. Ang totoo niyan, gusto nilang tumaas ang langis. Ganito rin ang sitwasyon sa maraming gasolinahan sa Metro Manila nitong weekend. Sarado pa mula pa kahapon ang Shell station na ito sa Abad Santos, Tondo. Ang katabi nitong Petron, bukas pero walang diesel. Sa Rizal Avenue, sarado rin ang Shell mula pa noong Huwebes. Pati na rin ang Petron at Caltex. Itong kinatatayuan nating gas station ngayon ay yung Petron station na nabanggit natin kanina na nagbebenta na lang ng isang produkto, yung kanilang premium gasoline na Blaze. Pero ngayon, naubos na yan at ngayon nga ay pansamantala na silang nagsara. Diyan naman sa Metro Manila, marami pa rin namang mga stasyon ang nagbebenta ng diesel at gasolina. Ang problema rin lang ay nililimitahan nila ang kanilang benta tulad itong Caltex sa kanto ng Mindanao Corner Congressional at Caltex sa may Visayas kung saan hanggang 500 piso lang ang pwede nilang ibenta para sa mga motorista. Sa kabila naman ng pagtanggal ng price freeze, wala pa tayo nakikitang nagtaas ng presyo pero ang pinangangambahan ng mga motorista ay pag dumating na ang supply bukas at sa susunod na araw ay maaari na lang makita ang mas mataas na presyo. Balik sa iyo, Julius. Maraming salamat, Zen Hernandez. Pinirmahan na ni Pangulong Gloria Arroyo ang utos na nagtatanggal ng Executive Order 839 o price freeze sa produktong petrolyo. Pero wala pang anunsyo kung magkano itataas sa presyo ng langis. Nagpapatrol Alvin El Chico. Kulang na lang magsalita ng hindi maganda mga motorista na walang mapakargahan ng petrolyo mula pa noong weekend. Tinatago yan eh. Sigaw nila, iniipit ng mga gasolinahan ng supply para maibenta ng mas mahal. Pero dumipend sa mga gasoline dealer. Sumugod daw sa kanila ang mga kliyente ng mga independent players na unang naubusan ng supply, kaya nasimot din ang petrolyo nila. Masakit marinig na kami ay nag-hoard, hindi po kami nag-hoard ng produkto. Kung meron pong pagdududa, siguro yung mga customer po na nagagalit sa mga stasyon namin dahil run out ng diesel, pwede nyo naman pong i-check yung aming mga tangke at makikita nyo po ang laman lang nun ay mga dead stock. Pero bago mag-alas 3 ngayong hapon, pinirmahan na ni Pangulong Arroyo Executive Order 845 na nagtatanggal ng price freeze. Nakasaad sa bagong EO na magbibigay ng calamity assistance ang mga kumpanya ng langis sa Benguet, Baguio City, Pangasinan, Eastern Laguna, Rizal, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Mountain Province, Isabela, Cainta, Marikina City, Malabon at Pasig. They should follow the rules or should follow the promises that they mention, or else it is very vulnerable that they may inflict pain again to themselves. Pero sa tansya ng mga oil company, kahit tinanggal na ang EO, hindi agad babalik sa normal ang supply ng petrolyo sa merkado. Kahit magkaroon ng price increase, halimbawa mamayang gabi, hindi pa naman, ewan ko kung yung mga small players naka-import na ng kanilang paninda. We expect disruptions to continue, but eventually we would hope that they would normalize. Ilang kumpanya rin kasi ang nagkansela ng imports kaya kinakapos ang supply. Pero kahit tinanggal na ang EO 839, hindi pa rin nagbabago ang presyo sa mga gasolinahan. Ayon sa mga sources ng ABS-CBN, posibleng mamayang hating gabi o bukas pa ng umaga tataas ng 2 piso ang diesel at 1.25 ang gasolina. Babalik lamang ang presyo ng petrolyo sa level bago ipinatupad ang kontrobersyal na EO. Alvin El Chico, Patrol ng Pilipino. Kung tanggal na ang price freeze sa petrolyo, tuloy naman ang 60-day price control sa mga pangunahing bilihin. Pero sa mga palengke, nagtaas pa rin po ang presyo ng karne ng baboy, baka at manok at ilang pang bilihin. Nagpapatrol, Cheryl Mundo. Hindi pa man naaalis ang 60-day price control ng DTI sa presyo ng mga pangunahing bilihin, nagtaas na ang presyo ng manok, baboy at baka sa ilang palengke. 150 pesos na ang 1 kilong manok. Mas mataas ng 20 pesos sa itinakdang presyo ng DTI. Ang baboy at baka naman, 10 piso kada kilo ang itinaas. Pati ang bangus nagmahal na rin. Katwiran ng mga tindera, malaki na ang lugi nila. Inaamin namin na lumabag kami pero sumusunod lang po kami sa puhunan namin. Kung mataas ang puhunan, mataas po ang bentahan. Wala namang magawa ang mga mamimili kundi maghigpit ng sinturon. Lalo't di na rin daw sila makatawad. Yung 1 kilo ginagawa na naming 1/4 para lang magkasya sa aming 5. Sabaw na lang.
Aminado naman ang Bureau of Agricultural Statistics na na-monitor nila ang pagtaas sa presyo ng ilang pangunahing bilihin. Pero di raw nila masisi ang mga tindera dahil may kakulangan talaga sa supply ng baboy at manok. Halos lahat ng commodities tumataas pag magpapasko, pero this is only very temporary. Pero kung mataas na ang presyo sa ilang palengke, hindi naman ito gumagalaw sa mga grocery at supermarket. Ang mga delata, maliit lang daw ang itataas sa presyo oras na maalis ang price control. Centavos, like yung mga delata, maaaring 5 lang, 5 Gs. Posible namang umabot sa hanggang 3 piso ang dagdag presyo sa kada kilo ng asukal. Pero ang iba pang basic commodities na kasama sa price control, gaya ng mga sabong panligo at panlaba, kape, toyo, suka at patis, hindi pa tiyak kung magkano ang igagalaw ng presyo. Cheryl Mundo, Patrol ng Pilipino. Muling umaatake ang kilabot na dugo-dugugang kaya pinag-iingat ng pulisya ang publiko. Nitong nakaraang linggo lamang, 2 pamilya kaagad ang nabiktima ng grupo at daan-daang libong pisong halaga ng alahas ang natangay. Exclusive ng Papatrol, Maan Makapagal. Hindi na bago sa publiko ang kilabot na dugo-dugugang. Ang grupong tumatawag at nanluloko sa mga kasambahay para malimas ang pera at alahas ng mga amo. Pero kahit luma at bistado na ang estilo, tila umuubra pa rin ang kanilang modus. Nito lang 1 linggo, 2 pamilya ang kanilang nabiktima. Sa Balintawak, may tumawag kay Aling Beth at sinabing na aksidente ang kanyang pamangkin at kailangan ng pera. Wala na sa isip ko yung ginagawa ko. Naghanap na ako ng saan yung nakalagay yung pera. Di balik naman ako sa phone, sabi ko, wala ko nakita. Sabi niya, mayroong ano diyan, mga alahas, hanapin mo. Sa paghahalughog, umabot sa ₱250,000 halaga ng alahas ang naibigay niya. Ganito rin halos ang nangyari sa Valenzuela. Nag-iisa sa bahay at nanonood ng TV ang yayang si Manilin nang biglang may tumawag. Sabi sa kabilang linya na aksidente ang amo niya. Binigay yung phone sa isang babaeng kaboses ni ate na parang nangihina. Sabi niya, tulungan mo ako. Hindi ko na kaya dito. Pinakukuha raw sa kanya ang mga alahas. Pero di ko po kayang buksan yun eh. Sabi, gawan mo ng paraan. Di ba may martilyo dyan? Kumaka ng kutsilyo. Tsaka martilyo. Binaklas ni Manilin ang bolt na pinaglalagyan ng alahas sa dinala sa itinakdang lugar ng taong tumawag. Walang-wala ako sa sarili ko. Ang iniisip ko si ate. Kasi parang mamamatay na siya. Mahigit 300,000 pisong halaga ng alahas ang natangay ng grupo. Kaya ganun na lang ang galit ng kanyang amo. Anong pagkukulang? May mali ba ako na hindi ba kita na-instruct mabuti? Na kung anong gagawin mo pag sakaling may mga ganyan? Di ba uso yan? Kahit yung mga may kumakatok, may kailangan ng ganito. Sabi niyo, naalala ko naman, ba't di mo ginawa? Nadakip pero todo tanggi ang isa sa umano'y miyembro ng dugo-dugo na nambiktima kay Manilin. Kasi hindi ko talaga magagawa yun kahit patayin niyo ko talagang hindi ko talaga kinuha yun. Ayon naman sa pulisya, dumadalas talaga ang racket ng grupo, lalo't magpapasko. Dala ng pangangailangan ng pera during Christmas season, ganyan. Kaya payo nila, bukod sa mahigpit na pagbibilin sa mga kasambahay, dapat ding itago ng mabuti ang mga mamahaling bagay sa bahay. Maan Makapagal, Patrol ng Pilipino. Naispatan ang mga kilalang personalidad sa Hollywood at sports na nag-cheer para kay Manny Pacquiao sa kanyang laban. Inspirasyon din si Pacman ng hip-hop superstar na si Jay-Z sa kanyang rap song. Nagpapatrol, Ginger Conejero. Bibig ang Pinoy boxer na si Manny Pacquiao, mula ordinaryong tao maging ng mga sikat na personalidad. Inspirasyon si Pacman ng hip-hop mogul na si Jay-Z. Sa rap song na Thank You, nagpapasalamat ang music icon sa kanyang kasikatan at kayamanan, kung saan bahagi ng kanyang celebrity lifestyle ay ang manood ng bakbakan ng People's Champ. Usap-usapan naman sa ibang internet vlogs ang tila pag-snub ni Jay-Z kay Floyd Mayweather Jr. dahil mas pinili niyang banggitin si Pacman sa kanyang kanta. Tinuturing simbolo ng popularidad ang mabanggit sa mga rap song ni Jay-Z.
HBO would get a shot of us. Sitting so close that we almost got smiled on us. Please don't. Patunay din na matinding kasikatan ni Pacman ang hottest celebrity sa dumagsa sa fight night nila ni Miguel Cotto. All-out support kay Pacman ang rapper-producer na si P. Diddy, Hollywood actors na sina Will Ferrell, Mark Wahlberg, Jeremy Piven, at ang New York Yankee na si Derek Jeter. On the tube, I'm just watching Pacquiao box him up. I'm just watching Pacquiao box him up. I'm just watching Pacquiao box him up. How would I know? Giger Conejero Patrol ng Pilipino. At susunod, Mula sa bakod ng administrasyon, tumalo na sa Liberal Party sina dating NEDA Director Ralph Recto at ang kanyang asawang si Batangas Governor Vilma Santos Recto. Ayon sa isang mataas na opisyal ng Lakas Kampi, malaking kawalan ang pag-alis ni Recto at Santos sa partido. Nagpapatrol, Jean Castañeda. Ralph Recto ay makakasama na po natin opisyal sa Partido Liberal. Kasama niya ang gobernador ng dakilang lalawigan ng Batangas, si Governor Vilma Santos. Marami ang nagulat sa pahayag na ito ni Liberal Party Vice Presidential Candidate Senador Mar Rojas. Tumakbo sa ilalim ng partido ng administrasyon noong 2007 sina dating Senador Ralph Recto at ang kanyang asawang si Batangas Governor Vilma Santos. Natalo si Recto sa kanyang senatorial bid at itinalaga ni Pangulong Arroyo na direktor ng NEDA. Nang magbitiw si Recto sa NEDA noong Agosto, marami ang mga spekulasyon na aanib silang mag-asawa sa Nationalista Party ni Presidential Candidate Manny Villar na kanyang malapit na kaibigan at kasama sa Wednesday Group. Na mensaheng binigay sa akin ng mga kababayan ko sa Batangas at sa mga kaibigan ko sa buong Pilipinas na tulungan ang liberal, tulungan si Noynoy at si Mar. Isa si Recto sa mga senatorial candidates ng Liberal Party. Si Governor V naman, magiging party provincial chairman sa Batangas ng partido. Agad namang ipinagtanggol ni Governor V ang asawa laban sa mga akusasyong umanib sila sa LP para makisakay sa mataas na rating ni presidential candidate Senador Noynoy Aquino. Hindi naman ganyan kahina yung utak ng asawa ko para isipin niya yon. So it's not only because magpapapanalo, may kakayahan ang asawa ko. Iginit naman ng administrasyon na pupuno na ang kanilang lineup kaya napipilitan ang ilang miyembro na lumipat sa ibang partido. Pero sa isang text message, aminado ang mismong Executive Vice Chairman ng partido na si Speaker Prospero Nograles na malaking kawalan sa Lakas Kampi ang pag-alis ni Recto at Vilma Santos. Aminado naman ang kampo ni Villar na inalok nila sa kanilang senatorial slate si Recto pero iginagalang daw nila ang kanyang desisyon. Jean Castañeda, Patrol ng Pilipino. Kapamilya, may ilang buwan pa bago ang halalan pero ang ating mga boto patrollers todo ang pagbabantay ngayon. Ang isa po sa mga ito ay may napuna na mga pangalan ng mga politiko na nakaimprenta sa uniforme ng mga estudyante. Nagpapatrol at Tom Aralio. May bagong uniform ang mga estudyante ng Tejeros Convention Elementary School sa Rosario, Cavite base sa email ng isa nating boto patroller. Nakaimprenta sa likod nito ang pangalan ni Mayor Nonong Ricafrente at Vice Mayor Jingjing Hernandez at ipinapasuot sa kanila tuwing Lunes. Kaya daw po yung binigay ni Nonong para daw suotin tuwing Monday. Gustong malaman ng ating boto patroller kung may nilalabag bang batas ang mga opisyal, lalo't malapit na ang halalan. Inumpirma naman ng principal ay pinapasuot nga nila ang mga t-shirt na bigay ni Mayor. Yan ho ay ipinasusot namin tuwing araw ng Lunes sa kautosan na rin ho ng aming Mayor. Yan ho siguro ay under sa programa ng Mayor. Pero paliwanag ni Mayor Nonong Ricafrente, matagal na nilang proyekto ang libreng uniform at gamit sa pag-aaral. Kaya hindi raw ito maagang pangangampanya kahit nakabandera ang kanyang pangalan sa t-shirt. Ito kasi hindi lang ngayon, hindi lang 2009. Nung naupo ako 2007, nung first year ko, namigay na lang kami ng mga bags. Mga bags, may pangalan din namin. Sabi free education eh. At tulad sa ibang issue ng maagang paglalabas sa streamers, posters at iba pang election materials, sabi ng Commission on Election, hindi pa pwedeng kasuhan ang dalawang opisyal. Iyan ay hindi rin nasasakupan pa ng Section 80 of the Omnibus Election Code concerning premature campaigning kasi wala pa naman nakakapag-file ng Certificate of Candidacy.
Sa Biyernes, November 20 ang simula ng filing ng Certificate of Candidacy ng mga tatakbo sa halalan. At sa oras na maisampa nila ang kanilang kandidatura, mas magkakapangin na ang mga batas sa Omnibus Election Code. Atom Araulio, Patrol ng Pilipino. Siguro po, Mayor, mas maganda kung inyo pong lubos-lubusin na. Pati ho yung pantalon tsaka short, pasama nyo na. Diba? Para kompleto. Mga kaibigan, ito pa ho isang text naman ng isang Ray Angelo Cagbabanwa ng Davao City. Ang sumbong niya sa kanyang text, mga rehistradong butante lamang daw naman ang tinatanggap ng scholar ng isang congressman doon. Maging bahagi po ng boto mo, ipatrol mo, i-text ang BMPM space, view space, pangalan / address / edad / at ang inyong mensahe. I-send sa 2366 para sa TM at Globe subscribers at 231 sa ibang mga network. Arestado sa Pasay ang isang lalaking nag-alok ng serbisyo bilang masahista pero yun pala'y mga halay ng kanyang customer. Exclusive nagpapatrol, Ryan Chua. Nanginginig pa si Fatima habang ikinukwento ang masaklap na dinana sa taong kanyang pinagkatiwalaan. Nagja-jogging siya kasama ang kaibigan sa Baywalk sa Maynila bandang hating gabi nang lapitan siya ng isang nagpakilalang masahista. At dahil masakit ang kanyang katawan, pumayag siya sa alok nitong masahe. Sabi niya, doon kita ihilot dahil bawal dito sa tabing biwak na ihilot dahil huhulin daw siya. Nang sumakay kami ng jeep, malayo pala. Sabi ko, saan tayo bababa? Sabi niya, dyan lang, malapit lang. Dinala si Fatima sa isang lumang hotel sa Pasay. Pero pagdating doon, imbes na simulan ng masahe, pinagubad siya at pinagsamantalahan. Linabas niya yung kutsilyo. Sabi niya, hindi mo ba alam na ito ang trabaho ko? Siyempre, nakapanood ako ng TV na may namatay sa hotel. Yun ang naano ko sa isip ko. Gusto mo ba basagin ko ulit ang mukha mo? Sinabi ko sa'yo na parawa mo na. Hindi ka pa rin nakikinig sa akin. Sabi Ganun na lang ang galit niya na makaharap ang suspect na naaresto ilang oras matapos siyang ireklamo. Matagal na raw siyang masahista. Pero ngayon lang niya dinala sa hotel ang isang customer. Natukso lang po talaga ako, sir. Hindi ko naman po talagang plano po na gano'n ang mangyayari. Pero wala nang atrasan ng pagsasampa ni Fatima ng kasong rape. Matagal daw bago maghihilom ang sugat na idinulot ng nangyari, hindi lang sa kanya, kundi sa kanyang asawa at mga anak. Ryan Chua, Patrol ng Pilipino. Lagpak pa rin sa pamantayan ng National Historical Institute ang bersyon ng lupang hinirang na inawit sa labang Pacquiao-Cotto. Ilalaban na raw ng NHI sa korteng issue lalo't ilang ulit nang binago ang tempo ng pambansang awit. Nagpapatrol, Mari Dumawal. Buhay ay langit sa piling mo. Sa unang pagkakataon, trio ang kumanta ng pambansang awit ng Pilipinas sa laban ni Pacman. Marami ang bumilib sa pag-awit ng grupong La Diva. Pero ayon sa National Historical Institute, nilabag pa rin ito ang batas sa tamang pagkanta ng lupang hinirang. Pinahaba daw sa 1.5 minuto ang kanta. At malayo ito sa tiempo ng komposisyon ni Julian Felipe. Ang ating national anthem talaga kinanta para isang marcha para sa revolusyon. Kaya yun ang lagi namin sinasabi sa mga tao, huwag niyong gawing ama namin ang kanta, huwag niyong bagalan. Ito'y national anthem nga, nagsasagisag ng isang bansa. It should be given the respect. Nauna nang nagpadala ng sulat ang NHI sa Solar Sports at GMA Arts Center. Kalaki pa ang audio CD para sa tamang pag-awit ng lupang hinirang. Ito pong naririnig niyo, yan po ang tamang pag-awit ng ating pambansang awit. Matapos ang kontrobersyal na pagkanta ni Martin Rivera sa laban ni Pacquiao at Hatton, inakala ng NHI na itatama na ang pag-awit ng national anthem. Kaya ipapaubayan na nila sa korte ang issue. Ang update lamang nun, yung kay Martin Rivera, meron daw judge dito sa Maynila who wants to pursue the case. We hope na ngayon medyo mabigyan ito ng karapatang action kasi itong second time na to, hindi na pwedeng sabihin hindi nila alam eh. So hindi mo alam kung nakalimutan o nananadya. Nanindigan naman ang composer-arranger na si Danny Tan na walang nilabag na batas ang kanyang areglo ng national anthem para sa La Diva. Sumunod-an niya ito sa march tempo at kinanta ng punong-puno ng damdaming makabayan. Mario Dumawal, Patrol ng Pilipino. Sa pagbabalik ng TV Patrol World, ang nakagawian na, hindi nanood at taimtim lang na nagdasal si Nanay Dionisia Pacquiao habang nakikipagbakbakan si Pacman. Napawi lang ang sobrang pag-aalala at nerbiyos ni Nanay Dionisia nang mabalitang panalo ang kanyang anak.
Mula Las Vegas, nagpapatrol Bev Lorente. Buong mundo ang tumutok sa bakbakang Manny Pacquiao at Miguel Cotto sa Las Vegas noong linggo. Pero hindi ang nanay ni Pacquiao. Nagkulong siya sa kwarto sa kanyang hotel sa Las Vegas at paulit-ulit na nagdasal para sa tagumpay at kaligtasan ng anak. Kahit hindi ako nanood, alam ko na nga. Aywan ko lang kung nahirapan ba siya, hindi ko nakita. Pero basta ang tagal ba. Naramdaman daw niya ang sakit ng bawat suntok na tinatamo ng anak sa ring. Nang malamang panalo na ang anak, doon lang nakahinga at agad nagpalit ng damit para makapagdiwang si Nanay Junicia. Hello, Philippines! Congratulations sa Philippine Boxer! Ito, magaling ang Pilipino! Mas sumaya ang Pac-Mom nang sunduin siya sa kanyang hotel at ayusan ng kanyang idolong si Imelda Papin papunta sa victory party ni Pacman. Bago ang laban ni Pacman, nag-music recording si Nanay Junicia. Kaduwit ang kanyang idol ng kantang Bakit? Bakit ikaw pa ang iniisip? Maging ang producer ng duet ni Nanay Junicia at ni Imelda ay bumilib din sa pagiging hasa nito sa pag-awit ng mga kanta ni Imelda. Alam mo kung may time lang talaga, mapapolish namin mabuti. Kaya nagmamadali lang kami dahil napakaraming engagement. So, trinay ko lang yung kanyang boses and it came out nice. Galing niyang pagkanta niya doon sa mga kanta ni Miss Imelda Papin. Kabisadong-kabisado niya. At saka yung boses niya may vibrato talaga. Guest din si Nanay Junicia sa concert sa December ni Imelda sa Pilipinas. Maliban sa pagkapanalo ni Manny, makasaysayan din ang pangalawang pagpunta ni Nanay Junicia dito sa Amerika dahil napalapit ito sa kanyang idolo. Bev Lorente, Patrol ng Pilipino, Las Vegas, Nevada. Bumubuti po ang lagay ng boksingerong si Z Gores matapos ang kanyang brain surgery. Pero nangangamba ang kanyang mga kaibigan na posibleng hindi na siya muling makatapak ng ring. Nagpapatrol, TJ Manoto. Lamang nasa puntos ang Pinoy boxer na si Z Gores kontra kay Luis Melendres ng Colombia. Pero sa 10th round, sumubok pa si Melendres na makuha ang knockout win at napabagsak si Gores. Nakabangon pa si Gores sa knockdown at nanalo pa rin via unanimous decision. Pero biglang nag-collapse si Gores. Ayon sa mga doktor, napuruhan ang kanyang utak sa laban, kaya agad siyang ipinasailalim sa emergency brain surgery at inilagay sa induced coma. Patuloy ang pagmomonitor ng lagay ni Gores sa ICU. Ayon sa manager ni Gores na si Michael Aldeguer, umaasa silang bubuti ang lagay ng boksingero. Actually, we just came from there, no? I could see he's progressing really well, no? In fact, yung tube that was implanted in his head ngayon, in his skull, has been taken out already. So he has also been responding to commands, which is very good because that means that there's brain activity within him. So by tomorrow, they may decrease his sedation already and allow him to be a bit more conscious now. Pinanganak si Z Gores sa Agusan del Norte, pero lumaki ito sa Mandawi City. Itinaguyod silang 5 magkakapatid na ama sa pagmamaneho ng jeepney. 9 na taong gulang si Z nang simulan niya ang kanyang boxing career sa Cebu. 2001 nang sumabak siya sa professional boxing. 2007 nang lumaban siya para sa una niyang world title fight kontra kay Fernando Montiel na WBO Super Flyweight champion noon. Pero natalo ito sa madikit na split decision. Pangarap sana ni Z na makuha ang WBO Bantamweight Championship, pero aminado ang isa sa mga nagtaguyod ng boxing career niya na matapos ang nangyari, posibleng hindi na siya makakabalik pa sa ring. Tanggap na ng kanyang pamilya ang kapalaran ni Z. Para na ako, dili na lang gid angay. Para sa akin, ayoko na magpatuloy pa siya sa boxing. Para ano pa. Ngayon, nagpasalamat akong ligtas na siya. Kung ano man ang kanyang desisyon, siya na ang may alam doon. Buhay na niya ang boxing. Inaasikaso na ang papeles ng misis ni Z para madamayan ang asawa sa ospital sa Las Vegas. TJ Manotok, Patrol na Pilipino. Nanguna si Senador Benigno Aquino III ng Liberal Party sa Presidential Survey ng Pulse Asia Incorporated.
Ang kanyang katandem na si Senador Mar Rojas ang bumandera naman sa Vice Presidentiables. Nagpapatrol, Linda Humilla. Sa kanyang unang pag-entra sa survey ng Pulse Asia Inc., namayagpag agad si Senador Noynoy Aquino ang pambatong presidente ng Liberal Party. Mula October 22 hanggang October 30, tinanong ng Pulse Asia ang 1,800 tao kung sino ang iboboto nila kung noong araw na yon ang eleksyon. 44% o higit 4 sa 10 tao ang nagsabing si Aquino ang iboboto nila. Malayong pangalawa si Senador Manny Villar ng Nationalista Party. Nakakuha siya ng 19% o halos 1 sa 5 tao. Sa kabila naman ng pagkalas sa partido at pagiging independyente, pumangatlo pa rin si Senador Chis Escudero na nakakuha ng 13%. Pang-apat, si dating Pangulong Joseph Estrada ng PMP na may suportang 11% o 1 sa 10 survey respondent. Sa gitna naman ng kanyang pananahimik sa anumang planong politikal, bumagsak ng 12 points si Vice President Noli De Castro. Panlima na lang si De Castro na may 4%. Sinundan nila Kaskampi CMD Standard Bearer Gibo Teodoro, 2%. Kapwa 1% naman sina MMDA Chairman Bayani Fernando at Jesus is Lord Leader Eddie Villanueva. Sa karera ng Vice Presidentiables, nanguna rin si Senador Mar Rojas ng LP na nakakuha ng 37%. Pangalawa sa 23% si Senador Loren Legarda ng NPC na inaasahang idedeklara bukas bilang katambal ni Villar. Pangatlo ang katambal ni ERAP na si Makati Mayor Jejo Marbinay, 13%. Pang-apat si De Castro, 11%. Ginawa ang survey bago pa maideklara si dating Optical Media Board Chairman Edu Manzano, the running mate ni Teodoro. Nasa top 12 senatoriables naman sina Jinggoy Estrada, Miriam Santiago, Franklin Drilon, Pia Cayetano, Bong Revilla, Jejo Marbinay, Mar Rojas, Jambi Madrigal, Coco Pimentel, Ralph Recto, Sergio Osmeña at Vicente Soto. Pwede namang makapasok pa sa Magic Circle sina Willie Revillame at Senate President Juan Ponce Enrile dahil sa margin of error ng survey at sa posibilidad na may mag-atrasan pa sa itaas. Linda Humilla, Patrol ng Pilipino. Magandang panahon sa Luzon maliban sa extreme northern Luzon na makakaranas ng paminsan-minsang ulang dulot ng buntot ng cold front. Magandang panahon sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon. Uulan sa hapon ngunit di lalakas o tatagal. Maulan naman sa Palawan at buong Visayas dulot ng Intertropical Convergence Zone. Asahan ng ulan na may pagkulog at pagkidlat sa Iloilo at Aklan at natitirang bahagi ng Visayas. Malakas at mas matagal naman ang ulan sa Eastern Mindanao dulot din ng ITCZ. Pinag-iingatan lahat sa flash flood at landslide. Di din kagandahan ang panahon sa Cagayan de Oro, Zamboanga at natitirang bahagi ng Mindanao. Kaunting kaalaman, nagdiriwang ang bansa sa muling pagkapanalo ng pinakamagaling na boksingero sa kasaysayan. Ito pa ang ilang bagay na maaring di natin alam tungkol kay Manny. Bagamat taga Jensan, pinanganak si Manny sa Kibawe, Bukidnon. Maskulado ngayon, ngunit lumaki si Manny na ubod ng payat. Sinimulan niya ang kanyang boxing career nung siya'y 16 lamang sa bigat na 106 pounds. Mas magaan pa sa isang sakong bigas. Madasalin si Manny, ngunit lubos ding mapamahiin. Tinuturing niyang lucky charm ang kanyang bigote at balbas kaya't di inaahit lalo na sa mga huling laban. Sa training naman, ang bagong bertud o lucky charm ni Manny ay ang kanyang alagang sobrang hilig tumakbo kasama niya. Ang breed ng aso ay Jack Russell Terrier. Ang pangalan naman ng aso ay Pacman. Ito po si Kuya Kim, nagsasabing sa bawat pagsubok ng panahon, laging tatandaan na ang buhay ay weather-weather lang. Susunod, Pinoy fans sa buong mundo, nagdiwang